Ipasok natin muna si Carlo Mateo, Flash Report mula sa Luzon, Manila. Carlo, ano nangyayari dyan sa may US Embassy? Mike, sa mga oras na ito, sunod-sunod na mga sasakyan na ang lumalabas dito sa compound ng US Embassy, dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Dahil nga sa walang puknat, walang humpay ang pagpasok ng tubig dito na nagmumula sa Manila Bay. At maging yung tubig na nagmula dito na sa Rojas Boulevard ay pumapasok na nga sa embassy at dito pa lamang sa pinakabukana hanggang tuhod ang baha sa embahada. Teka ba, lilinawin ko lang, Carlo, yung mga sasakyan, papasok ng US Embassy, papalabas? Papalabas na sila, Mike. Papalabas na yung mga sasakyan. Lililikas na yung mga sasakyan? Lililikas na ito. Ano yan, mga sasakyan ng gobyerno ng Amerika, ng embassy mismo? Mga gobyerno ng Amerika na mismo. Yung mga official na sasakyan nila? Yung mga diplomatic plate, kung tawagin, Mike, yung mga diplomatic plate na yung mga lumalabas sa mga sumandali ito. Hindi na maganda ito? Yung mga empleyado. Hindi na maganda sitwasyon dyan? Yes, Mike, yung mga empleyadong lumalabas, nakakausap ko rin. Sabi ko, kumusta yung sitwasyon doon sa tayo na pinauwi na rin daw sila. Paano yung banda naman doon papuntang direksyon ng Buendia at Vito Cruz? Mike, yung Manila Yacht Club, yung Cultural Center of the Philippines Complex, pati na yung Sofitel Hotel na winasak yan nung anong bagyo ba yun? Ay, yung Pedring, Mike. Nung Pedring? Yung Pedring. Bago pa lang nakakaahon yun. Kamusta na ron? Yung mga empleyado naalala ko abot ng aking matatanaw, Mike, dagat, lawa. Nagsusulang lawa itong Pakicheck na rin. Pakicheck. Kung makakatawid ka. Hindi lang ako makatawid. O kung makakaikot ka sa ibang Mabini o kaya MH del Pilar. Hindi, teka na. MH del Pilar para Mabini, one way papalayo. Subukan mo makatagos, makaikot. Vito Cruz, tapos pakitignan lang yung Cultural Center of the Philippines Complex. Nako, yun pati na yung kasama na yung... Mike, ito pa lang dito pa lang sa tapat ko. Yung dating Pocahontas Theater, kung tawagin, Bulwagan, tsaka yung iba pa, may mga restaurant din doon eh. Yung mga restaurant, Mike, yung mga building dyan, yung mga kilala na... Tabing mismo ng... Five-star hotel, kung tawagin. Manila Yacht Club, di ba? May mga nakatawag na mga yacht. O na mga maliligit na mga tabing, nasa tubig na mismo yan eh. Ang nakikita ko ngayon dito, malalaking mga sasakyan ng DPWH ang pinoproforma na rito sa lugar. Yung iba, meron na yung mga bulldozer nila, may mga dala ng mga buhangin at patungo sa direksyon o yung southbound lane. Hindi ko lang ganun matiyak kung saan nila ipepesto yung mga buhangin na dala nila. Patungong direksyon ng Pasay. Papunta na ng Pasay, Mike, kasi hindi ako makatagos doon eh. Paano nila malalabanan yung mga alon ng buhangin? Tsaka yung mga... Ganong kataas yung alon? Yung alon na manggagaling sa Manila Bay, lagpas ng tao, Mike eh. Halos lagpas ng sasakyan eh. Yung mga, kahit yung mga truck nagbabagal, pagdating na sa area yun. Paano yung mga puno ng yug dyan sa Rojas Boulevard? Naman sana. Ang panayang hapay nitong mga puno ng yug dito. At yung mga puno ng, yung mga paligid ng mga puno dito sa US Embassy. At Mike, kanina, yung mga kababayan natin na merong silang transaksyon, hindi sila makatawid, kaya minabuti na isakay na dito sa ating mobile sa likod na bahagi ng pick-up para kahit paano ay maitawid sila sa level, mas taas-taas na level nitong Rojas Boulevard. Pati yung sasakyan natin, naging ferry na rin. Naging ferry na. Okay lang yan. Nagpasalamat naman yung ating mga kababayan kasi talagang na-trap na rin sila. Paano yung mga merong interview, yung merong appointment ngayon para sa kanilang visa dyan sa US Embassy? Ano balita dyan? Ayun, ang balita, Mike, yung mga empleyado pinalalabas na eh. Ganun ba yun? Pinalalabas yung mga empleyado. Kasi Mike, yung level ng lupa ng US Embassy, mababa ito compare dito sa mataas-taas pa nga itong Rojas Boulevard. Kaya ang tapon ng tubig na yung galing ng Manila Bay, tatapon ng Rojas Boulevard. Natin yung area sa may Quirino Grandstand. Tayo yung likod yan, ha? Baka nadadali din yan pag ganyan ang sitwasyon, Carlo, ha? Dyan, Mike. Ang balita ko dyan sa yung headquarters ng Philippine Coast Guard ngayon, Mike. Philippine Coast Guard headquarters yan. Dyan, headquarters ng Philippine Coast Guard. Meron din namang hotel dyan, Manila Hotel din. Makita natin ang sitwasyon yan. Diba, Mike? Mamaya ako babalik, di pa ito ang sitwasyon dito sa mga gusali, mga building, dito sa Rojas Boulevard. Ang inyong kapuso. Carlo Mateo ng GMA Super Radio. Isa pang Flash Report, wala naman po, kaya lang nga ito. Super Radio Flash!